Joy ha, baka naman kahit masama ang pakiramdam mo, isingit mo pa rin ang live selling mamaya. Sayang po kasi ang benta, ma. Nandito lang naman din po ako sa bahay. Aba anak, katawan mo nang nagdidikta sa'yo na magpahinga. Hindi lahat ng araw ay para sa pagbabanat ng buto. Minsan, kailangan mo ring tumigil at magpahinga para makabalik ka ng mas malakas. Dear Love, ako po si Joy ng San Jose del Monte, Bulacan. At ito, ang aking alagang Unilove story. Pamain na lang po mga ma'am, sir, para sa mga wais mag-budget. Naka-promo tayo ngayon. Buy one, take one ang ating mga best-selling blouses. Huwag magpahuli. Paki-screenshot na lang po ng item na magustuhan. Bogus buyer, Joy Reserver Instant Black po agad. No cancellation na po tayo once order is confirmed. Alright mga ma'am, sir, last 10 seconds na lang bago matapos ang ating live! Habol na sa checkout! Last na po itong item na to. Fast taker wins! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Maraming salamat sa lahat ng nag-add to cart at nag-checkout! Pasanta lang po ng proof of payment. Sa mga hindi nakaabot, abangan niyo po ako ulit bukas. Dito lang sa Find Joy sa Closet ni Joy. Good night mga ma'am, sir! Ay, haggard much din talaga mag-live selling. Pero sulit naman kapag maraming nag-mine. Anak, tapos ka na ba sa live mo? Opo, ma. Nakakapagod. Pero masaya. Marami po akong nabenta. Pero marami rin nakausap at napasaya ngayong gabi. Kumusta naman ang benta mo ngayon kaysa last week? Sulit po ang pagod, ma. Mas marami pong bumili ngayon. Mukhang nakatulong yung promo natin. Sold na sold po ang kita. Bukas, bago po ako pumasok sa school, aasikasuhin ko po ang pag-ship. Nakakaengganyo din po kasing bumili ulit ng mga suki kapag mabilis silang natatanggap ang items nila. Kasi masipag ka anak. Pero wag mong kalimutan ang pahinga ha. Wag mong isasakripisyo ang kalusugan. Wala pa ring mas titimbang na kayamanan sa malusog na pangangatawan. Opo, ma. Hindi ko po nakakalimutan yan. Balanse lang po. Oras sa pag-aaral, pagtitinda, at syempre, may me time rin. Yan ang gusto ko sa'yo. Pero hindi ko maiwasang mag-alala. Napakabata mo pa pero parang pasan mo na ang mundo. Ayos lang po ko, ma. Masaya po ako sa ginagawa ko. Isa pa, gusto ko pong makatulong sa inyo. Para hindi niyo po sinusulong pag-iisip ng pagkukunan ng pambayad ng kuryente, tubig. Isa pa, gusto ko po talaga makapag-ipon ako para sa future. Napakabuting bata mo talaga. Sige, basta tandaan mo lang palagi. Kalusugan ang puhunan. Mahirap pag nagkasakit. Apo, ma. Promise po, inaalagaan ko ang sarili ko. Sige, aakyat na ako. Maaga pa ako bukas. Saan ang punta niyo? Mamamalengke ako. At bibili na rin ng mga gamot. Maigi ng sapat ang stock natin. Hindi lang sa pagkain kundi pati sa gamot at vitamins. Dapat laging handa. Madapuan man ng sakit, may gamot agad na maaring inumin. Lalo ka na anak, ang dami mo pa namang ginagawa. Nako, hindi ka pwedeng kapitan ng sakit. Kailangan niyo po ba ng pambili? Hindi na anak, may naitabi pa ako. Ikaw, magpahinga ka na rin. May pasok ka pa bukas, di ba? Apo, ma. Sunod na rin po ako. Ayusin ko lang po dito sa pwesto ko. Good night! Good night, anak! Dear Love, ako si Joy, isang estudyante at isang part-time online seller. Mostly, damit ang binebenta ko sa live selling. Pero hindi lang to para sa luho ko. Ginagawa ko to para makatulong din sa pamilya ko. Para sa akin, habang bata pa ako at may energy pa, bakit hindi ko gamitin sa mga bagay na may sense, di ba?
Habang pinapaaral pa ako ni Mama at Papa, gusto ko na rin gawin ang part ko. Sa hirap ng buhay ngayon, gusto ko nang magsimula mag-ipon at maghanda para sa future namin. Kaya nung nadiskubre ko na okay ang kita sa online selling, go agad ako. Hindi ako nagdalawang isip. Pero real talk, hindi siya madali. Naramdaman ko talagang yung mga bagay na worth it. Hindi mo makukuha agad-agad. May mga gabi na sobrang pagod na pagod ako. Halos di na makatayo. Pero every time na may mabenta ako, grabe, walang nagmamain. Ang sakit minsan. Pero ganun talagang negosyo. May high, may low. Ang mahalaga, hindi ako sumusuko. Kahit sabay ang school at live selling, pinipilit kong i-balance lahat. Alam mo kung sino ang biggest source of strength ko? Si Mama. Never siyang nawalan ng energy para kumustahin ako. Kahit siya rin pagod. Lagi niyang tanong, kumain ka na ba? Masakit na ba mata mo? Pahinga ka muna, Joy. Paulit-ulit man. Hindi nakakainis. Kasi ramdam ko yung care niya. Walang katumbas yun. Priceless. Kaya inaalagaan ko rin ang sarili ko. Kapag sumasakit na ang ulo ko, dahil sa puyat, nagpapahinga na ako. Pag nararamdaman ko ng may lagnat o sipon, agad akong umiinom ng gamot. Natutunan ko kay Mama na laging mag-stock ng mga gamot para kapag kinakailangan, may maiinom kami. Siya rin nga yung nagsasabi na gawang Unilab talaga ang binibili niya. Sa amin ni Mama, yun ang paalala na sa bawat pagod, may lunas. At sa bawat laban, may kasangga. Sakit ng ulo ko, Jess. Kanina pa to, bago pa ako umalis ng bahay. Kasi naman, dapat hindi ka muna pumasok, girl. Mahirap yan, Ito na pala si Joy. Hi, Madam Joy, ng Find Joy sa closet ni Joy. Hi, Kat! Hi, Jess! Oh, kakaupo lang eh. Busy agad. Parang wala ka ng time huminga, Joy. Sayang kasi ang oras, Kat. Hayaan mo na, Kat. Kilala mo naman yung kaibigan natin. Tayo muna mag-usap habang busy pa si Joy. Hassle tong sakit ng ulo ko. Ang dami pa naman natin gagawin today. Speaking of gagawin, natapos mo na ba yung research paper natin? OMG, Jess! Hindi pa nga. Tamad mode pa rin ako hanggang ngayon. Brain cells ko nakalive. Malapit nang mag-left the earth. Gusto mo mag-coffee shop later? O, doon na lang natin tapusin. Bet! Mas gumagana utak ko pag may caramel macchiato sa tabi. Itong kaibigan natin, si Bossing, si Miss Business Minded. Kasama ka ba, Joy? Ewan ko nga, parang hindi naman tayo naririnig. Mukhang nakadikit na yung daliri niya sa screen ng cellphone. Hello, Ma'am Joy. May signal ba kami sa mundo mo? Ay, sorry. Hindi ko kayo napansin. Inaayos ko lang yung orders. Medyo maraming kailangan ma-ship out ngayong araw. Magko-coffee shop kami mamaya ni Kat para tapusin yung paper. Sama ka? Pass muna ako, girls. Kailangan kong umuwi agad. May live selling pa ako mamayang gabi. Alam naman namin, pero syempre, niyaya ka pa rin namin. Baka sakaling maisingit mo kami sa full schedule mo. Sorry talaga. Bawi ako next time. Promise. Grabe. Nauna ka na ngang matapos sa research paper. Pero kaya mo pa rin mag-live selling mamaya? Paano mo nagagawa lahat ng yan? Share naman ng tips and tricks. Time management lang. Set ng priorities. Kung ako sa inyo, sa library o sa bahay ko na lang tatapusin ang research. Mas mura, malayo sa tukso. Wala masyadong distractions. Makaka-focus talaga kayo. At yan na nga mga friends, ang tips and tricks ng boss ng Find Joy sa closet ni Joy. Sorry na agad. Kami kasi ni Kat, hindi makakagalaw pag hindi aesthetic ang paligid. Oh, saan ka pupunta? Kakausapin ko lang yung supplier ko. May kukumpirmahin lang ako sa stocks. Huwag mo kaming kakalimutan kapag CEO ka na. Dapat may discount na kami sa susunod. Ang dami na naming gastos kakasupport sa'yo. Loko talaga kayo. By the way, Kat, di ba masakit ang ulo mo? Heto, inumin mo tong Biogesic
para makatulong sa ginhawa mula sa sakit ng ulo. Baka kung saan pa mapunta yan at hindi mo pa matapos ang research paper mo. Narinig mo naman pala kami kanina. Sweet mo naman. In fairness, lagi kang prepared ha. Siyempre, nasa medicine kit ko lagi yan. Paalala kasi sa akin ni Mama yan. Iba talaga si Tita Anita mag-alaga. Ihay mo kami sa kanya, Joy, ha? Oo naman. O siya, una na ako ha. Bye! Bye, Joy! Ma, nakauwi na po ako. Ano po? Kaawaan ka, anak. Oh, okay ka lang ba? Okay lang naman po. Pero parang nagsisimula yung pagbara ng ilong ko. Mukhang sisipunin na po ako. Nako, ayan na nga bang sinasabi ko. Sandali, ikukuha muna kita ng gamot. Ma, hindi pa naman ho kailangan. Kaya ko pa naman ho. Sigurado ka, ha? O siya, magpalit ka na rin ng damit at magpahinga ka muna. Mag-live selling po ako mamaya. Ha? Kaya mo pa ba? Baka lalo ka pang mapagod. Kaya pa po. Sisiw na lang po sa akin to, Ma. Sanayan lang talaga. Ay nako, paano ba kita masasaway na gawin ng bagay na nagpapasaya sa'yo? Kaya wag niyo na po akong pigilan, Ma. Bukod sa nakakatulong ako sa inyo, nakakatuwang makita yung mga suki ko na suot ang mga pinambili nila sa Find Joy sa closet ni Joy. Minsan nga ho, may nakikita ako sa school. Nakaka-proud talaga. Basta anak, pag may naramdaman kang kahit ano, huwag mong tiisin ha. Sabihin mo agad kay mama. Tandaan mo na walang mas mahalaga pa sa kalusugan mo. Opo, Ma. Hindi ko yan kakalimutan. O siya, para ganahan ka, maghapunan ka na muna. Niluto ko ang paborito mo. Sinigang po? Oo. Nilagyan ko pa ng maraming gulay para makasigurong makakakain ka ng pagkaing masustansya. Grabe po. Salamat, Ma. Lalo po akong sinipag magbenta bigla. Ay nako, sinalo mo yata lahat ng umulan ng kasipagan. Si Mama talaga. Hindi naman po. Joy? Anak? Bakit hindi ka pagising? Nakahiga ka pa? Hindi ka pa ba babangon? Hindi ka pa papasok ngayon? Ma, hindi ho maganda ang pakiramdam ko. Hindi po ako makahinga ng maayos kasi barado na ilong ko. Halos buong gabi ako di nakatulog tuloy. Naku, ayan na nga ba ang sinasabi ko. Tumuloy na talaga sa sipon. Hindi na muna ho ako papasok ngayon. Huwag pilitin kung hindi kaya. Ipagluluto na lang kita ng lugaw. Ikukuha na din kita ng gamot para makatulong sa paggaan ng pakiramdam mo. Salamat ho, Ma. Joy ha, baka naman kahit masama ang pakiramdam mo, isingit mo pa rin ang live selling mamaya. Sayang po kasi ang benta, Ma. Nandito lang naman din po ako sa bahay. Aba anak, katawan mo nang nagdidikta sa'yo na magpahinga. Hindi lahat ng araw ay para sa pagbabanat ng buto. Minsan, kailangan mo ring tumigil at magpahinga para makabalik ka ng mas malakas. Sige po, Ma. Kayo po ang masusunod. Good. Kukunin ko na ang Neozep C Plus Forte. Ayan na naman ang may wagang box ni Mama. Punong-puno ng gamot na gawa sa Unilab. Siyempre, kita mo, ngayon na kailangan mo, may maiaabot ako agad sa'yo. Buti na lang talaga, Ma. Anak, alam kong laging may gamot dito sa bahay pero sana, huwag mong pabayaan ang katawan mo. Mahirap magkasakit, pero para sa isang ina, mas mahirap makita ang anak na nahihirapan. Opo, Ma. Pasensya na po at pinag-aalala ko kayo. Walang nasasayang na oras sa pagpapahinga, Joy. Lalo na kung makakatulong ito sa pagbuti ng pakiramdam mo. Ay, bigla ko tuloy naisip. Hindi ka na halos lumalabas kasama ang mga kaibigan mo. Puro ka na lang pagbebenta, online selling. Mas okay na po yung kumikita, Ma. Kesa gumala. Pagod ka na. Gumastos ka pa.
Kakaiba ka talagang mag-isip, bata ka. Pero proud ako sa'yo. Pero tulad ng sabi ko, lagi kang maglaan din ng oras sa pahinga at bonding kasama ng mga kaibigan mo. Kailangan mo rin yan. Dear love, iba talaga mag-alaga si Mama. Lagi siyang handa. Palaging may nakaabang na tulong sa bawat pagod. Sa simula pa lang ng nararamdamang sakit, para siyang gamot ng Unilab na nakaagapay, palaging nariyan at maaasahan sa oras ng karamdaman. Si Mama, siya talagang number 1 source of strength ko. Dahil sa kanya, tuloy lang ako sa pagtupad ng mga pangarap ko. Sa kabila ng pagod, puyat, at mga araw na parang wala nang natitirang lakas, siya ang dahilan kung bakit hindi ko binibitawan ang passion ko sa pagla-live selling. At sa mga sandaling hindi ko na alam kung paano patatapusin ang araw, kapag sumuko na ang katawan at halos sumuko na rin ang loob, si Mama pa rin ang takbuhan ko. Isang sulyap niya lang sa akin ay para nang nagsasabing, "Anak, andito lang si Mama." Ngayon, unti-unti ko nang nakikita ang bunga ng aking pagsusumikap. Hindi man agad-agad pero ramdam ko. Sa bawat maliliit na tagumpay, sa bawat pasalamat ng customers, sa bawat araw na lumalakas ako, na may saysay ang lahat ng ginagawa ko. At sa likod ng tagumpay ko, nariyan si Mama. Tahimik lang sa gilid, pero siya ang dahilan kung bakit ko to kinakaya. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozip Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Magandang morning sa ating mga viewers sa Facebook page. Sa Love Radio pa lang sa aking Facebook page, Mama Moreno. We are now live and alive. At syempre, narinig nga natin yung kwento ng Dear Love. Kwento yan ng alagang Unilab. On air na tayo! At iyan ang kwento ng ating Dear Love. Handog yan sa inyo ng Unilab. Storyang Unilab sa Dear Love. Ayan. Kwento yan ni Joy at ang kanyang negosyo online. Ano yun? Joy Find in the Closet. Join Find the Closet? Charot. Ano daw? Hindi, diba? So, si Joy na isang estudyante at negosyante. Biruin mo yun. Estudyante pa lang siya, tumatayo na siya sa sarili niyang paa para nang sa ganun, kahit pa paano, makatulong siya sa kanyang pamilya. Diba? So, tinutokso na nga siya ng kanyang mga kaibigan na CEO. At walang masama kung ikaw ay nagsisipag ng maaga nang sa ganon, pagdating ng panahon, maaga mo rin aanihin lahat ng kasipagan mo. Pero, dapat ano daw? Na-stuck tayo. Charet, kaakibat yun yung gusto ko sabihin.
Sorry na. Kakibat ng pagiging masipag natin, dapat marunong din tayong mag-alaga ng ating katawan. Hindi ba? Kahit gaano pa tayo kasipag, hindi ibig sabihin na dapat pabayaan natin yung sarili natin. Dahil importante ang kalusugan para magpatuloy tayo sa buhay. Kaya alagaan natin yung sarili natin dahil mahaba-haba pang laban ang ating ilalaban sa araw-araw. Hindi ba? Kung bata ka pa niyan, siyempre dadaan ka pa niyan. Pagka-graduate mo, maghahanap ka ng trabaho. Pag naghanap ka ng trabaho, gagawa ka ng iyong ambisyon sa buhay para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Hindi ba? At tapos niyan, magtatayo ka rin ng sarili mong bahay. Magpapatayo ka, magbibili ka ng mga gusto mong sasakyan, ganyan. At syempre, para makamit mong lahat yan, kailangan mapanatili mong malusog ang iyong katawan. Hindi ba? Alagaan ang iyong sarili. Hindi ba? Yaan! Kaya naman, Joy, saludo kami sa'yo na talaga namang ginagawa mo ang lahat para sa pamilya mo. Hindi ba? Hindi tulad ng ibang anak. Charot. Yun, yung ibang anak, grabe. Ang swerte ng ibang anak dyan na talagang naibibigay na lahat, nakabuyang-yang na kung ano yung gusto sa buhay. Pero syempre, tayo na normal na citizens ng Pilipinas, kailangan natin kumayod araw-araw. At syempre, at kung minsan hindi talaga nating may iwasan na may sakit ng ulo dahil sa pagod o sipon, baradong ilong dahil sa pagpupuyat, hindi ba, na tulad ng ginagawa ni Joy na pagkatapos mag-aral, itotodo niya pa agad sa online selling dahil sayang nga naman yung kanyang kikitain, hindi ba? Puyat na siya, na-stress pa siya kasi merong mga joy minor ba? Join minor? Minor lang? Yun ba yun? Charot. Diba? Nako, kabisyo, wag nang tiisin yan para sa sakit ng ulo, mag-biogesic. I-biogesic muna yan. At kung sa sipon at baradong ilong, Neozep Z plus Forte ang katawang mo para magbalik agad ang lakas at sigla ng ating katawan. Tandaan natin, yaan ang isa sa mga kaakibat natin para mas mapanatili ang ating lakas. Hindi ba? Kaya napaka-importante na meron ka mga Unilove products or Unilove box sa inyong bahay nang sa ganun mabilis lang yung makuha yung mga gamot, 'di ba? Ako meron akong ganyan sa aking bahay. I make sure na kompleto yung bawat gamot in case na meron akong maramdaman sa aking katawan. Dahil alam mo, ako nabubuhay para sa lalaki. Charot. Para sa'yo. Oo, sa'yo, kuya. Charot lang. Hindi, para sa pamilya. Diba? Ay, nako, sana nagustuhan nyo ang ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Friday. Diba? Sana patuloy nating suportahan ang ating kwento ng Dear Love at ang Unilove. Siya, kabisyo, tuloy natin ang magandang kwentuhan sa ating Facebook page, Love Radio Palawan, at sa aking Facebook page, Mama Morena. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That song was brought to you by Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogen. Enervon C+. All of you, best. Ayan, magandang morning, kabisyo. Charot. Ay, nako naman talaga, Ayan, sa ating mga masisipag na manggagawa, hello po sa inyo, sumasaludo po kami sa inyo dahil because kaya tayo gumigising at bumabangon sa umaga
ay iba pala yun. Charot. Hindi, pero 'di ba, yun na rin naman yun na parang kaya tayo gumigising dahil para sa pamilya natin. Kaya napaka-importante na alagaan natin at maging malusog tayo. Lalo na paano kung nag-iisa ka lang din, 'di ba? O taas ang kamay dito na merong dala-dalawang trabaho. Hindi ba? Parang ako to dala-dalawang trabaho. Kaya naman sobrang pag-aalaga din talaga yung ginagawa ko para sa sarili ko. Biruin mo yun, gigising ako ng alas 6 ng umaga, mag-aayos, ganyan. Tapos noon, ayan, magre-radio program tayo para sa kwento ng Dear Love ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12. Tapos noon, makaka-uwi tayo ng mga bandang 1:30ish in the afternoon. Pag uwi ko niyan, ang ginagawa ko, nagatulog muna ako ng mga 1 oras. Ayun, para nang sa ganun, mabawi ko yung puyat na ginawa ko. Hindi, para kasi, nasanay na rin naman yung katawan ko. At least kahit papaano madagdagan yung sleep hours ko, hindi ba? Kasi yung isa kong trabaho, online lang naman siya, work from home. But then again, natatapos ang aking trabaho ng 1:00 ng madaling araw. But good thing sa akin kasi right after ko sa trabaho, nakakatulog din naman ako. Hindi ako tulad nung iba na ang tagal makatulog, ganyan. And then dahil nga nasanay na yung yung katawan ko, so yung body clock ko ng alas 6 ng umaga or 6:30, matik na yan, buhay na yung buong diwa ko, gigisi at babangon na talaga ako ng bongga. Actually, alas 5 nga, hindi ko alam, parang ngayon alas 5 na ako nagigising ng umaga. Nakakaloka talaga yung alas 5. Papalitan ko pa yung alarm ko. Kasi naging ganun yung body clock ko, alas 5, ganun. Tapos gigising uli ng alas 6, nakakalorka talaga. But anyway, so ganun. Alam nyo, wag nating pipilitin kasi yung katawan natin Kasi kapag pinipilit natin yung katawan natin, mas lalong nanghihinayaan, di ba? Babawian at babawian din tayo yung pagdating ng panahon, di ba? Kaya nga sabi nga nila, di ba pag habang bata ka, ang dami mo pang lakas, talagang lahat ginagawa mo, buong buo, as in literal, wala kang tinitira, parang papasok ka sa trabaho, gigimi ka sa gabi, ganyan, kineme, 'di ba? Tapos kung meron ka pang mga ibang sideline na trabaho, gagawin mo 'yan nung bata ka pa. Pero pagdating kasi ng pagtanda natin, dun kasi minsan talaga lahat binabawi. Minsan nga kain ka ng kahit ano. Siyempre bata ka pa, lahat na kaya pang metabolize ng iyong tiyan, 'di ba? Pero but then again, in the future, may mangyayari din sa iyo. Babawian ka din yan. Madadig ng cholesterol, sugars, and all like that. Kaya alam nyo, now I realize, at ito rin ang mapapayo ko sa mga kabataan. Hindi naman kabataan, siguro yung mga talagang I would say na nasa strongest age, yung nasa 20s hanggang pa 30s, ganyan. Yan yung mga nasa strongest age na yun, na bihira pa makaramdam kasi pagsapit mo ng mga 31, 35, ganyan, magsisimula na kasi yung mga sakit-sakit, di ba? Alagaan, alam ko masarap magkain, ganyan, pero maging balanse sa lahat ng kinakain natin, di ba? At wag nating pabayaan yung sarili natin. Kung nagpupuyat ka, wag mong sanayin yung buong katawan mo na magpuyat. Diba? Ang hirap-hirap yan. So, kung kaya mong i-work on na makatulog ng maayos, mahaba-haba, mas maganda yon. Alam nyo, ang mas mahabang tulog, mas nakakabata. Tignan nyo ko. Charot. Chareng, ganyan. And syempre, diba, kapag nagkakasakit ka, importante na lagi ka dapat may medicine box sa bahay mo. Yan, kung may mga Unilab products ka, Biogesic, Diosef Z Plus, Forte, ganyan. So, yun. 'Di ba? Para nang sa ganoon, kapag may naramdaman ka, inuman mo ng gamot, maagapan na siya agad, hindi ba?
At syempre, ayaw naman natin na lagang ganyan, 'di ba? So ang pinaka mas bongga pa rin diyan, yung alagaan mo talaga yung sarili mo. Hindi mo sobrang papagodin yung katawan mo. Ayaw natin na sobrang papagodin natin katawan mo. Ako, one thing that I learn nowadays na I'm on my 40s na kung ano yung sinabi ng katawang ko, susundin ko siya. Kung bet niya ng matulog, matutulog ako. Charot. Kunwari ngayon, bet ko ng matulog, matutulog na ako. Charot lang. Hindi. Kung nakaramdam ka na ng antok, tulog, wag mo nang ibuhayin pa yung sarili mo. I mean, wag mo alam mo yun, wag mo nang tanggalin yung antok. Itulog mo na. 'Di ba? Kung nakahiga kunwari napasandal ka, nakahiga kang ganyan at wala kang na naman ding gagawin at feel mo na okay na naman siya yung mga ginagawa mo sa araw-araw, ipahinga mo siya. 'Di ba? Dahil yun ang sinasabi ng ating katawan, 'di ba? Alam mo, nagsasalita rin ako na feeling ko nagsasalita or nakikiramdam ang ating katawan kung ano na yung mga dapat natin gawin. 'Di ba kunwari sumasakit yung ating likod, ganyan. So kapag ganun yung sinabi ng ating katawan, kailangan may gawin na tayo para hindi mapagpatuloy iyon, 'di ba? So importante 'yan, lalo na kaya, alam niyo, masuswerte din yung mga nagtatrabaho sa mga public and private sector, government sector ba, and private sector na merong mga health card, ganyan, diba? Kaya nga, nag-i-issue yan ng kumpanya ng ganyan, para sa galong kung ano man mangyari sa'yo, kailangan alagaan mo yung sarili mo, gamitin mo siya para maging maayos ka, ganun siya. So, paano yung ibang wala, diba? Na mga card, health benefit card, diba? Kawawa naman. So, ayun. Again, napakahirap ng buhay. Ang hirap maging mahirap. Pero mas mahirap maging mayaman. Charot. Chareng. Ay nako, anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok at panunood at talagang buong suporta po sa akin every day. Ayan, sa programa ng Dear Love. Muli ako nag-iisang mamaharot na pwedeng mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morena, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.